Hello Kasden fans! Ito na nga ang inaabangang sequel. Mga sombreros, nag-post na ang GMA Regional TV noong May 16 pa ito mga sombreros o noong May 17 pala. Yung mismong post po May 16, yung article ng GMA Regional TV at saka Star Cinema mga sombreros ay May 17, pero ganun pa man ay ito na nga kinumpirma na. Ito mga sombreros, hint lang or clue ang binigay na picture or post ng GMA at saka Star Cinema na may caption or may nakalagay na text doon sa picture na "This is finally happening." Tapos yung finally mga sombreros, yung font style niya ay cursive at saka kulay pink na parehong pareho doon sa title na Hello Love Goodbye mga kasombrero. So ito na nga, sabi dito, GMA Pictures and Star Cinema has released a teaser that hints a movie collaboration together, a first for the two giant film studios mga kasombreros. Ito na nga yung inaantay ng maraming mga Kasden fans. Tapos mga sombreros, marami akong si-share dito. May napanood akong isang video sa Facebook doon sa nung bumisita sila Sir Alden at saka Catherine sa Tag 91.1, isang radio station doon sa Dubai mga sombreros ng TFC or the Filipino Channel. Nako, ito confirmation din po ito mga sombreros kasi yung mismong host ng radyo doon ay nag-post din ng kumbaga pa confirmation na ito na nga yung sequel ng Hello Love Goodbye. At saka isa sa mga na-discover ko dito mga sombreros, nung bumisita sila dun sa TFC, nilibre ni Alden yung mga staff, buong staff talaga doon ng TFC mga sombreros, nilibre niya ng kape. At saka dun sa may mga clips ni Sir Jeffrey Tam na kasama dun sa sila George Gamboa, nalaman ko talaga mga sombreros na pala libre talaga si Alden. Very generous siya mga sombreros. Isa siguro to sa mga reasons kung bakit talaga siya pinagpapala ng sobra-sobra ng Diyos mga sombreros, kasi mapagbigay siya. So babasahin ko yung buong context ng nung article ng GMA Regional TV mga sombreros. Sabi niya, the new movie project, though untitled and has yet to announce further details, bukas yan May 19, 6 PM yung mismong announcement nung Star Cinema at saka GMA Pictures mga sombreros, kaya mag-aabang tayo. Itong araw ko na lang to in-upload tong vlog na to mga sombreros para mas lalo tayo ma-excite. At saka meron pa akong dalawang announcements or dalawang updates mamaya na ibibigay sa inyo mga sombreros para kay Alden din po. Sabi pa dito, the new movie project, though untitled and has yet to announce further details, was made public through an exciting teaser posted by both the companies on their social media platforms Thursday, May 16. Mga sombreros, so ang sabi doon, this is finally happening. Sabi dito, the teaser clip set with both the companies' logos embedded and the word finally emphasized using a pink-colored cursive font. Ayan, so yung sabi nga natin kanina, yung font na ginamit mga sombreros ay talagang kopyang-kopya at kaparehong-pareho nung sa Hello Love Goodbye. Kasi ang mga netizens, ganun din mga sombreros ang kanilang sinasabi dito. Sabi niya, Hello Love Goodbye, question mark, question mark, question mark, question mark. Ito na mga sombreros, meron tayong dalawang tanong dito na kailangan ko rin ng inyong mga sagot or inyong mga suggestion. Una, si Direk Cathy pa rin ba maging direktor? Kasi yun ang maraming katanungan ng mga tao, kasi parang nadismaya sila nung parang sabi nga ginampihan si DJ, ganun. So parang walang ganong issue mga source, pero ang mga tao ay gumagawa na naman ng ganyang mga istorya. At saka payag ba kayo na ipasok natin si DJ, Andrea at saka si Echo doon sa sequel mga sombreros ng Hello Love Goodbye? Palagay ko hindi, pero sa inyo, kasi si Sir Echo parang close sila ni Ma'am Kath, kasi nga di ba present din siya dun sa main birthday celebration ni Ma'am Kath or housewarming ba yun mga sombreros. Tapos another update kay Sir Alden, ito yung Miss Universe PH Coronation Night sa May 22 sa MOA Arena mga sombreros. So ito isa sa mga updates natin. At saka yung
Si Sir Alden spotted na naman sa bahay na magkakasama sila sa isang frame ni na Ma'am Catherine, yung mga kapatid ni Ma'am Cat. Anong sa inyo dito mga sombrero sa bukas May 19, 6 PM mga kasombreros. At ang ating tula para po sa vlog na ito, medyo unique siya kasi top 10 happiest people in the world ang content po ng ating tula mga sombreros na pinamagatan nating Masaya Ka Ba? Masaya ka ba? Kathden fans ay sabik na nag-aabang. Pinost ng GMA Pictures at Star Cinema, trending at talagang pinag-uusapan. Abang-abang tayo hanggang kinabukasan ha. Baka ang iba sa inyo dyan hindi na magsimba sa kaantay ng announcement ng Star Cinema. Gabi bukas ng alas 6 pa naman ang eksaktong oras. Kung kaya may time pa kayong lumabas o di kaya ay mag-relax. Ang pinakamasayang mga tao sa mundo ay ang mga citizens ng Finland. Sana ang i-announce ay sequel na ng Hello Love Goodbye Season 2. Sigaw na mga fans. Denmark ang pangalawang may happiest people. Palagay ko, pag pinalabas na ang sequel, pila sa sinihan ay hindi maputol-putol. Iceland ang third happiest country in the world. Kilig at excitement ng Kathleen fans at mga manonood ay never maboboard. Fourth happiest people ay ang mga Swedish. Kung si DJ ang nagsimula, si Alden naman ang nag-finish. Panglimang pinakamasayang mga tao ay ang mga Israelita. Payag ba kayo? Ipasok sa sequel sina Andrea at Daniel Padilla. Ika-anim ang Netherlands na mga Dutch. Mga fan page na shippers ng Kathden na dadagdagan ng batch by batch. Seventh happiest country in the world ang Norway. Ang ipasok sina Andrea at DJ sa sequel ng HLG. Parang hiyaw, contest at protesta ng mga fans ay no way. Ikawalong happiest ay ang Luxembourg. Sa level of kasikatan ng Kathden, wala na yata ang sa kanila pa ay makapatalbog. Kasi presence lang nila ay nako, lahat kinakabog. Puso sa kilig, kakabog-kabog. Hindi na nakapagtatakang pasok ang Switzerland sa ikasyam na happiest. Kath and Alden, kung matutuloy na ang sequel, we pray you all the best. Nasa ika-10 spot sa happiest country ang Australia. Alden, alam naming intensyon mo kay Kath ay walang anomalya at mali siya dahil pareho naman kayong single at malaya. Pinalaya kahit pa ang isa ay dinaya. Ang mahalaga ngayon, pareho kayong handa sa anumang bash at nega. Fans nyo ay ready na nakaamba. Kami ang bahala, kami rin naman ang kawawa. Joke lang ang last part. Salamat sa unawa. Ang basis ng Happiest People 2024 ay World Population Review. Mga estudyante dyan, lessons ay i-review. Mga aralin ay huwag kalimutang i-view. Bago pa ang big announcement from Star Cinema, GMA Pictures para sa atin at sa inyo. Nawa po ay inyo nagustuhan mga sombreros ang ating simpleng tula. Payak na po ang mga sombreros at nawa po ay payagan nyo rin po ako mag-share about happiness. About being happy or ano yung nakakapag or dapat pagpasaya sa atin mga sombreros. Kasi baka meron sa atin dyan mga nalulungkot, mga lonely, mga alone, mga kailangan ng, alam mo yun, pampag-good vibes, kailangan ng mga ligaya sa buhay mga sombreros. At ito po, no, verses about happy at ang magiging reason natin ng pagiging masaya apart from siya. Ayan mga sombreros, ito po, Proverbs 28 verse 14. Sabi dito, I'm reading New King James Version mga sombreros. Sabi po dito, happy is the man who is always reverent. Yung mga magagalang, yung mga talagang mataas ang respeto. But he who hardens his heart will fall into calamity. So ito mga sombreros, yung mga tao magagalang, yung respetado, yung reverent mga sombreros, ay yun pala, no? Isa yun sa mga dapat ginagawa natin para maging masaya tayo sa buhay. Okay? Isa lang ito sa mga reasons, Hindi ko sinasabing ito talaga lahat, no? Pero ito ang isa sa mga reasons
na dapat na ginagawa natin, maging magalang tayo sa ating kapwa, sa ating family, sa ating mga kaibigan, no? Sa mga taong igagalang natin, mga sombreros. Pero sabi dito, but he who hardens his heart, yung mga matitigas ang puso, no? Mga matitigas ang ulo, will fall into calamity. Ayan. So ito pa, mga sombreros, Proverbs 29:18, where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Pangalawa, mga sombreros, para maging masaya tayo, ay sundin natin ang nakalagay sa Biblia. Okay? Ang mali kasi yung perception ng mga tao, mga sombreros, about Bible. Ang sasabi na, maraming bawal, maraming ganito, parang kumbaga maraming boundaries, maraming limits, parang nililimitahan mo yung sarili mo kapag nagbabasa ka ng Biblia. No! That's the opposite thinking ng mga taong hindi nakakaintindi or hindi, kumbaga pa, hindi nagmamahal ng tunay sa Diyos, mga sombreros. Kasi, yung Biblia po, ito po yung magiging guide natin. Ito po yung magiging, kumbaga pa, ito yung basis natin, mga sombreros. Hindi man tayo perfecto, pero magkakaroon tayo ng intimate relationship kay Lord. At kapag nagkaroon tayo ng intimate na relasyon sa Diyos, ito kasi yung love letter niya eh. Hindi ito yung, kumbaga pa, parang puro batas, wag yan, para mga pulis, parang gano'n, parang sinasaway ka parate. Hindi gano'n ang Biblia, mga sombreros. As a matter of fact, ay kalahati ng tawag dito, ng nakasaad sa Biblia, nakasulat sa Biblia, mga sombreros, speaks about love, speaks about good plans, speaks about future, speaks about our goodness and our benefits, mga sombreros. Ang hindi mo malalaman kapag hindi mo binuksan ang iyong Biblia or maglagay ka ng Bible app sa cellphone mo, mga sombreros. Napaka-effective po nito. Ito pala yung ang tawag dito, isa sa mga reasons pa, pangalawang reason. Kasi yung unang reason, naging magalang tayo. Pangalawa naman ay yung mga sumusunod at saka mga talagang nag-obey at saka nagbabasa ng Biblia, mga sombreros. Kumbaga pa, read, love, and obey what's in the Bible, mga sombreros. So, ganun po siya. So, isa pala yun sa mga dahilan, no? Na para maging masaya tayo sa buhay, mga sombreros. Siyempre, may mga leisure time tayo, may mga gala time, may mga tropa time, may mga laro, may laro time, no? May mga ganun naman, syempre, mga sombreros. Hindi ko naman sasabi na, dalhin mo parati ang Biblia sa kahit saan ka mapunta. Hindi naman ganun, mga sombreros. So, pero kapag nasa Bible app, sa app, mga sombreros, sa cellphone, okay lang yon. Pero yung hard copy, hindi po yun ang ibig sabihin, mga sombreros. Ito po yun, no? Dapat ay we read, we love, and obey what's in the Bible. So, another, mga sombreros, no? Last na ito, Psalm 144:15. Sabi dito, happy are the people who are in such a state, happy are the Lord whose God is the Lord. Ayon, pinaka-last talaga, mga sombreros, ang maging Diyos natin si Lord. Ang maging Diyos natin, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Hindi po ako nagpe-present ng another religion, mga sombreros, kasi magiging magulo at magiging argumento na lang, mga sombreros, ang kahinatnan ng ating vlog. Hindi po ganon. I spread as much as possible. I spread love. I spread and share the gospel of the Lord Jesus Christ. Yun lang po yun, mga sombreros. I don't present any religion kasi ang religion, magka-clash lang, mga sombreros. I present Jesus Christ. I present God. I present God the Father, no? Sa heaven, mga sombreros. So, yun ang ito yung save the best for last, mga sombreros. The reason or the main reason na magiging masaya tayo ay ito, no? Happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. So, dapat meron tayong Diyos sa ating buhay, mga sombreros, para manatili ang kasiyahan. Yes, of course, tao lang tayo. May mga times na nagiging bugnutin, may mga times na nagiging impatient, may times na parang nawawala na tayo ng pasensya, hindi na kaya nating tiisin, may mga pagtitiis, may mga paghihirap, may mga discouragements, disappointments. Yes, those are just part of our human being. Kasi ang isang tabak, pag hindi hinasa, hindi yan magiging matalim. Ang tabak, mapurol kung nakasakbat. Ganon din ang tao, mga sombreros, kapag hindi natin minsan kailangan tapyasan ang mga puno o ang sanga ng puno para maging malago. Ganon din po, kailangan tapyasan yung ating
pag-uugali, kailangang putulin, kailangang disiplinahin, kailangang i-test, kailangang i-challenge para magkaroon tayo ng, alam mo yun, mas malakas pa na pananampalataya at pananalig sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya, mga subscribers. Because if there are no challenges, hayahay ang buhay parati, kumbaga pa hindi natin kailangan Diyos. Kumbaga pa, kapag nasa atin na ang lahat, kapag kaya na natin gawin ang lahat, mga subscribers, and there are no challenges or tests, kumbaga pa, hindi natin kailangan ng someone who is greater, stronger, and more powerful than us. So, ganun po yun, mga subscribers. So, yun lamang po, mga subscribers, and maraming salamat po sa nagsusubaybay. Ayun, abang-abang tayo bukas sa big announcement ng we are really praying and expecting and hoping, mga subscribers, na yun na nga, sequel na yun ng Hello Love Goodbye. Hello Love Goodbye sequel, mga sombreros, yung i-announce bukas ng Star Cinema at saka ng GMA Pictures. Kasi yun talagang inaabangan ng madlang milyong people, mga kasombreros. So yun lamang po. Again, maraming salamat sa mga nagsusubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagko-comment, sa mga talagang naglalaan ng panahon, mga sombreros, para sumabaybay po sa mga updates ng Kathleen. Pasensya na po kasi minsan talagang talagang ginagawan ko ng concept ang isang vlog or ang isang content bago ko siya i-publish, mga sombreros. So maraming salamat po sa understanding at saka sa inyong pag-subscribe at saka pagsubaybay. Maraming salamat po sa mga subscribers dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, kasi marami nag-comment from Italy, from Singapore, from Hong Kong, from Netherlands, from Denmark, from basta marami, mga sombreros maraming salamat po. Nawa po, mag-ingat po kayo dyan, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus, kayo at ang inyong buong family po, mga sombreros. So family is life sa ating mga Pilipino at sa ating mga tao in general, mga sombreros. See you sa next segment, and paalam po. Bye bye po.